Naguguluhan ka ba kung XRP o XLM ang dapat mong i-hold? Maraming investors ang laging nakatingin sa dalawang ito dahil halos magkapatid po sila pagdating sa bilis at teknolohiya. Pero sa likod po ng kanilang pagkakahawig, magkaiba ang kanilang mga target at gamit sa market. Ngayon pong taong 2026, ang landscape ng crypto ay mas malinaw na kumpara noon. Kaya sa video na ito, pag-uusapan po natin ng malalim ang pagkakaiba ng dalawang sleeping giants na ito para malaman mo kung saan mas sulit ang bawat sentimo ng investment mo. Hindi po tayo basta-basta titingin sa presyo lamang dito. Susuriin natin ang fundamentals, ang regulatory environment, at kung saan talaga papunta ang kanilang growth o paglago. At ayan, bago po tayo magsimula, balikan po muna natin ang basic. Si XRP ay ang digital asset na binuo ng Ripple. Ang primary focus nito ay ang banking sector at ang pagpapabilis ng cross-border payments para sa malalaking financial institutions. Sa kabilang banda naman ay mayroon tayong XLM o Stellar. Ayan, Stellar Lumens. Binuo po ito ni Jed McCaleb na siya ring co-founder ng Ripple. Pero ang focus po niya dito ay mas inclusive. Ang Stellar ay nakatutok po sa mga tinatawag nating unbank o yung mga individual na walang access sa traditional na bangko para bigyan sila ng mas mura at mabilis na paraan ng pagpapadala ng pera o remittances. Ngayon, bakit nga ba sila laging pinagkukumpara? Dahil sa kanilang architecture, yan po ang dahilan. Parehong napakabilis ng transaction nila, parehong halos libre ang fees, at parehong layunin po nilang palitan ang lumang sistema ng paglilipat o pag-transfer ng value sa mundo. Pero ngayon pong taong 2026, ang mundo ng crypto ay nag-mature na. Hindi na lang sila basta payment tokens. Ang tanong ay sino sa kanila ang mas may edge sa ganitong kompetisyon? At ayan, pag-usapan po muna natin itong si XRP. Maituturing po itong institutional king. Sa nakalipas na mga taon, hindi lang ito basta nakipag-usap sa mga bangko. Naging parte na ito ng infrastructure ng maraming financial giants. Ang partnership po ng Ripple ay hindi lang basta marketing bluff. Sila ay mga totoong solusyon na ginagamit na ngayon para sa real-time settlement ng malalaking halaga ng pera sa pagitan ng mga bansa. Ngayon, pagdating po sa legal status, alam nating lahat ang pinagdaanan ni XRP sa SEC. Pero magandang balita para sa mga holders. Ang kaso ay opisyal nang tapos na noong pang August 2025. Ang hatol sa XRP ay hindi itinuturing na security sa mga public o retail transactions. Ito ay nagbigay po ng napakalaking regulatory clarity. Dahil dito, nakita natin ang pag-approve ng mga spot XRP ETFs sa United States. Ito ang main driver ng price action ngayon. Kapag ang mga institutional investors gaya po ng asset managers ay nagkaroon na ng legal na paraan para humawak ng XRP, mas nagiging stable ang demand nito. Ngayon sa aking pananaw, ang itong sa XRP ay parang isa pong blue chip stock sa mundo ng crypto. Kung ang layunin mo ay exposure sa traditional finance na pumasok na sa blockchain, sa XRP ang pinaka-logical na choice. Ang chismis tungkol po sa posibleng IPO or initial public offering ng Ripple ay isa ring malaking factor na pwedeng magtulak sa presyo nito sa hinaharap. Hindi na po ito experimental, ito ay established na. At ayan, dito naman po tayo kay XLM. Kung si XRP ay para po sa mga bangko, si XLM naman ay ang tinatawag na People's Coin. Mas decentralized ang approach ng Stellar Network.
Ang kanilang focus ay hindi ang pilitin ang mga tao na maging bank, kundi ang bigyan ng digital wallet ang sinuman sa mundo kahit walang internet connection sa ilang cases. Sa partnership, yan, ang partnerships, nagpalakas din ito kay Stellar sapagkat sila ang partner ng MoneyGram para sa kanilang remittance services at ang kanilang trabaho sa Real World Asset Tokenization or RWA ay isa po sa pinaka-impressive ngayong taong 2026. Halos $2 billion na po ang halaga ng mga asset na nakatokenize sa Stellar Network. Dito po pumapasok ang tinatawag na Soroban. Ito ang smart contract platform ng Stellar na binuo po sa Rust. Ngayon ay bakit ito mahalaga? Mahalaga ito mga ka-crypto dahil dati limitadong gamit lang ang Stellar. Pero sa Soroban, kaya na nilang makipagsabayan kay Ethereum o Solana pagdating sa DeFi, stablecoins at saka automated liquidity. Ngayon sa tingin ko ang XLM ay may mas malaking upside potential kung ang pag-uusapan ay mass adoption sa mga ordinaryong tao. Habang sa XRP po ay nakatali sa rules at regulation ng mga bangko, si Stellar ay malayang nakakapag-innovate sa mga lugar na hindi po abot ng traditional na banking. Ang launching ng mga stablecoins gaya po ng MGUSD na gumagamit po ng Stellar ay pruweba na hindi lang ito basta remittance coin. Ito ay isang financial platform. Ayan, pag-usapan naman po natin ang side-by-side comparison dito. Pagdating po sa supply, pareho silang may malaking total supply. Kaya naman para sa mga nag-aabang na maging $60,000 ang presyo nito, gaya ni Bitcoin, realistic lamang po tayo mga ka-crypto. Hindi po yan mangyayari. Ang value nila ay nakadepende po sa utility o sa kung gaano karaming volume ang dumadaan sa kanilang network. Sa price movement naman, napansin nyo ba? Kadalasan, kapag nag-spike po itong si XRP ay sumusunod din itong si XLM. May correlation talaga sila. Pero kung titignan po natin ang market cap, mas maliit itong si XLM. Ibig sabihin sa bawat dolyar na papasok, mas madaling gumalaw pa itaas ang presyo ng XLM kumpara sa mas mabigat na si XRP. Sa aspeto naman ng risk, si XRP ay may regulatory baggage pa rin kahit tapos na ang kaso. Dahil kailangan po nilang sumunod sa mahigpit na rules sa mga institutional sales. Si XLM naman ay may adoption risk. Kailangan po nilang patunayan na ang Soroban ay magagamit ng maraming developers para hindi po sila maiwanan ng ibang chains. Ngayon ay alin ang mas undervalued? Maraming analyst ang nagsasabi na ang Stellar ay mas undervalued dahil po sa bilis ng development ng RWA or Real World Assets sa kanilang network. Habang si XRP ay mas priced in na dahil po sa institutional adoption nito. Ngayon, sino ang mananalo? Sa totoo lang, hindi naman kailangang may isang matalo. Ang sagot ay depende po ito sa investment goal mo. Kung ang hinahanap mo ay institutional play, yung tipo na gusto mong sumabay sa galaw ng mga malalaking bangko at mga ETF, XRP ang para sa'yo. Ito ang mas safe na bet para sa long-term stability. Kung ikaw naman ay naniniwala sa utility at decentralization, yung mas gusto mong sumali sa mga bagong smart contract projects at RWA tokenization, XLM ang mas exciting na investment. Ang aking personal na strategy ay ito. Bakit kailangang pumili kung pwede namang i-hold pareho? Ang 50-50 approach ay madalas ginagamit ng mga matatagumpay na investors. Nilalagay mo ang kalahati sa safe o established play at ang kalahati sa growth o sa utility play. Yan.
Sa ganitong paraan, na-capture mo pareho ang growth ng banking sector at ang innovation ng decentralized finance. Paalala lang na hindi po ito financial advice. Laging gawin pa rin po ninyo ang inyong sariling research or DYOR or do your own research. Ang crypto po ay napaka-volatile at walang kasiguraduhan ang presyo kahit gaano pa kaganda ang teknolohiya. At ngayon, itanong ko po sa inyo mga ka-crypto. Ano ang gusto mo? XRP o XLM? Team XRP ba kayo na naniniwala sa banking revolution? O Team XLM na naniniwala sa decentralization at smart contracts? I-comment na lang po ninyo ang inyong team sa ibaba. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Maraming salamat sa inyong panonood. Maaaring panoorin na rin po ninyo sunod ang recommended video natin dito.